40 minutes after 1 o'clock, kayon pong hapon ng Friday, February 7, 2025. Welcome sa Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Mixed by DJ Rogan. Wanted Sweetheart. Wanted. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Cheesy favorites just for you. This is your world local radio. Abyan mo dyan. Abyan mo dyan. Maulanin, mabasa-basang hapon sa atin pong lahat dito sa may Metro Manila, no? Kamusta po sa inyo? Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatid po nating Pinoy sa abroad, mga OFW. Good morning, magandang tanghali, magandang gabi.
Thanks God, Friday na naman. Petsa 7 na po, no? Sa buwan ng Pebrero, sa buwan ng mga puson. So isang linggo na lang bago sumapit ang Valentine's Day. Yun po yung pinaka-highlights, ang araw ng puson, February 14. Ano pong gusto nyo matanggap sa Valentine's Day? Comment nyo nga po dyan kung anong wish nyo, anong gusto nyo matanggap sa Valentine's Day. Ikaw, manager, ano pong gusto mo sa Valentine's Day? May hinihintay ka ba? O may pinapangarap ka ba na sana may mag-abot sa'yo? Ganon. Ha? Oh. Hindi naman abot yun eh. Hindi naman inaabot yun. Kandila na itim. Bitter na. Bulaklak, flowers. Sabi, no? Ano pa? Chocolate and flowers daw. Wow. Halos majority chocolate flowers talaga. Halos karamihan ng mga comment gusto nilang matanggap sa Valentine's Day, bulaklak at saka chocolate. Wala man lang gustong makatanggap ng bigas. Anhin yung bulaklak, ilaga tapos inumin. Pagsapit ng hapon, nagdunglay. Mahal kayo ng bulaklak ngayon, di ba? Yung bulaklak mga manager, di ba may tag 1.5 nga po, no? 1.5 o di 1.5 halos sa kalating kabang sako na yun, kalating kaba ng bigas na yun, di ba? I-PM nyo lang po ang pangalan ninyo dito, Viber or sa Imo, no? Dapat po during live doon lang po kayo magpa-line up, wag po kayo mag-PM na hindi po tayo naka-live, no? Nakikita naman po ninyo yan kasi nagbi-blink or meron po diyan nakalagay, no? Naka-highlights na live sa taas, di po ba? Katabi po ng pick-up viewers natin. Yun po yun. Yan, live po yan, no? Live. I-PM nyo lang po kami. Pangalan, edad at saka lugar, no? Kung saan po kayo ngayon. Dito po sa Viber or sa Imo para ma-line up po kayo. Hanggat di pa po kayo na ila-line up, PM lang po kayo during live, no? May mga rasones kasi bakit po kayo hindi ma-ila-line up. Una, wala pong mahanap na kaidaran po ninyo. Di ba hiningi namin pangalan, edad at saka lugar ninyo? Para mas maganda, no? Kung kalugar mo o kaedad mo, edi mas okay, no? So, hintayin lang po ninyo, no? During live, PM lang po kayo. Happy birthday po muna, no? Sa lahat po ng mga may birthday ngayong araw, Pebrero 7. Bigas na lang daw. Jowa. Boyfriend. Magpa-line up po kayo. Magpa-line up po kayo na para mayroon po tayong meron po kayong makadate sa Valentine's. Kahit babae na lang daw. Babaeng sige, 51 minutes after 1 o'clock na. Oras na po natin dito sa May Pilipinas. Manager?
Sa line 1, makakasama po natin. Una, si Luis. Pagkatapos si Aileen. Ang problema, manager, mukhang naka-private sila pareho. Bakit ako lang po mag-isa dito? Hindi ko sila matawagan. Pareho naka-private yung account. Try ko ha. Happy Friday sa mga supporters mo natin. Hindi nagsasawa. Donya Tabisaura. Kay G. Buot. Good afternoon. Okay, Joy Peñaranda. And of course, hello kay Ate Kasiken. Grabe si G. Buot oh. Sabi niya, good afternoon, Ma'am Perly. Sabi niya, good afternoon, DJ Guapo. Pero may tawa, manager, sa dulo. Pero may tawa. Manager, andyan po si Boy pero si girl wala. Andyan na, no? Naglalag lang, mahina signal. Kaya pala. Nung kami pinagdaanan to eh. Hello po. Hindi madrawing, tsura mo, Ma'am Aileen. Okay. Ay, nawawala. Malabo. Mahina po signal niya, no? Alala po ninyo yung taga-Canada na boyfriend niya. Imuwi na po yun dito sa may Pilipinas last week yata, no? Boyfriend ni Ma'am Aileen. Medyo kita nyo naman, no? Medyo malungkot. DJ, kaya mo sinasabi. Malungkot ba ako? Hindi naman ako. Naglalag nga po eh. Sige. Ulit po. Sige, okay na. Ay. Sir Luis, magandang hapon. Saan po kayo ngayon? Nasa Taguig po ako. Magandang hapon po, DJ. Saan po? Saan? Saang lugar? Taguig po, Taguig. Taguig. Sige. Si Miss Aileen, single mom po yata ito, no? Kasi hindi stable internet mo, ma'am. Connection mo. Kaya nagkalabuan kayo ng boyfriend mo kasi may na-signal mo eh. di pa ba okay, DJ? DJ, patayin mo ulit. Tapos tumawag ka ng bago. Sige. Okay na. Medyo okay na. Ay, ibaba mo na lang po muna, sir, para ma-refresh yung line. Tatawagan ko po kayo ulit. Ay, lalong lumala. Hindi gumagalaw. Ay. Bagong ligo pa naman si Aileen. Try po ninyo mag-usap ha. Sir, wala po kayong asawa sa ngayon? Girlfriend? Wala po eh. Usap po kayo ni Miss Aileen kasi medyo matindi pinagdaanan nito. Pasok. DJ, hindi naman. Grabe si DJ, hindi naman. Wanted, sweetheart. Pakasama mo sa akin. Hindi May bigay kita kay Rio. Hello po, sir. Saan po kayo? Wala na. Wait lang po yan. Wala eh. Nebisiya po. Nabisiya? Hindi Ilocana ka po? Hindi. Pure Tagalog lang. Nabisiya. Ito Manila pa rin. No? Yeah. Yes po. Ilan taon na po? 35. Ikaw po. 39 na ako eh. Taga saan po kayo? Ngayon sa Taguig ako pero ang probinsya ko sa Samar. Sumilang gulo. Okay. Opo. Kayo po, may asawa na po kayo, may anak. Mayroon akong anak sa una. Dalawa pero nandun sa kanya. Tapos black pa ako nila. Naka-black ako.
Kasal po kayo? Hindi naman. Okay. Matagal na kayo hiwalay? 5 years. Ilan 5 taon na years, po yung mga hindi anak niyo? Yung panganay 12 na. 13 na pala, 13. Yun ikaw. Ako po, wala po akong anak, pero may bata akong isang pinalaki. 7 years old na. Adopted. Yun lang. May ampun ka. Hindi naman totally, kasi pamangkin ko din naman. Andun pa rin naman yung mga magulang. Pero dumang ka na sa pag-aasawa. Opo, dati. Live-in lang, hindi naman totally asawa pa lang. Ilang taong ka noon bago nagka-live-in? 12. Ano naman? Joke lang. 20 something, I think. 20 plus. Hindi nga. 22 or 23, if I'm not mistaken po. Meron ka nakalibin dati. Ilang taong kayo doon? 6 years. So, hindi ka nagkaanak? Hindi. Baog ako is joke. Hindi nabigyan. Taga-doon din sa inyo yun? Dati kasi siyang lalaki, sir. Lalaki kasi siya dati, kaya hindi nag-anak. Hindi po, taga-Kabanatuan. Taga-San Jose po kasi ako eh. Part din ng Nueva Ecija. So, nagpunta ka dito, so, naghanap pa ng magiging giging natin. Charis. Hindi, pang-apat ko na to. Pang-apat ko na nga to eh. Bakit? Anong nangyari doon sa iba na yun? Yung dalawa hindi talaga. Pero yung isa lang, yung kauna-unahan kong sumali dito. Yun lang yun, nagtagal. Wala kang sinuyoso doon? Meron, yung isa nga. Taga saan yun? Taga Leyte. Pero iba-iba yung destination na pinupuntahan niya. Pero, siya, Riyadh, napupunta na. Ngayon parang nasa Hungary siya. Gulo ng aso ko. Doon! Ano ba? Pet lover ka ba? Oo, medyo lang. Ay, ako kasi boy lover. Hindi ako hilig sa pet, pero boy lover ako, joke. Gano'n naman yan. Ano? Friendly ka. Kapag mahal. Sa lalaki. Anong trabaho mo? Ako? Ito, sinasabi ko lang na to sa'yo, construction ako. Wala namang masama sa construction. OFW nga lang din ako eh. Nagkakuskus ng kubeta. Parang naman tayo gusto mabuhay. Oo naman, kahit basta marangal. Kailangan yung pangarap natin, hindi natin mawawala. May pangarap kahit mahirap tayo, may pangarap pa rin tayo. Oo naman. So, hindi mo na susuportahan yung mga anak mo? Hindi, naka-block na nga ako eh. Ano ba suportahan? Bakit wala bang way para magawan
mabigyan mo sila. Ano ko lang doon, kapag lumaki, sila na bahala humanap sa akin. Hindi, iba pa rin yung habang bata sila, gumagawa ka ng way para at least maalala nila na kahit nagkahiwalay kayo. Gumawa ka ng paraan, makita or mabigyan or something. Kahit nga sa TikTok black ako eh. Hindi gumawa ka ng ibang account. Gagaw ng account, wala din, walang nangyayari doon eh. Ganun. Bakit wala ka bang naging friends na family niya, gano'n? Gawa ka ng effort. Kung kita ng anak ko, kumukontak sa akin. Hindi ka naman block niya ako kasi nag-away sila. Gusto ng walang komunikasyon daw. Yun. So, kayo bahala kung i-block. Sa barangay, punta ka ng barangay, gano'n. Okay Siyempre may karapatan ka pa rin naman. Okay lang naman yun kasi kung sino na kayo kilala ko, gagawin na rin ako ulit. Sino ba kasi may kasalanan? Pero yung sinasabi ko, parang pinagtutulakan mo ko. Hindi. Kasi mas maganda yung magkaroon ka ng good relationship sa anak mo kahit nahiwalay na kayo. Diba? Kasi iba yung, lalo na sa mundo natin ngayon, iba yung ng mga kabataan. Iba na sila, unlike before. Pero sa akin, ang isa lang naman Tsaka hindi naman yun yung pinagtutulakan kasi yun, parang anong tawag doon? Ikaw, talaga, hindi ko maano yung term. Responsibilidad mo yun. Diba? Na mismo nag-block sa akin. Anong gagawin? Kung ganun nga, di binlock ka, di wala ka na nga magagawa. Tinatanong ni manager, ma'am, gaano daw po kayo kalaki? Ako? Malaki po. Lahat nga malaki eh. Bakit DJ? Naliliit. Di ba halata tayo kalakihan ko dyan? Hindi, kasi parang, hindi ka nga kasi sa screen. Ay, hindi kasi nakagitna. Grabe ka yun. naman, DJ. Gupit na kasi. Gaano daw po kayo kalaki? Si manager talaga tinanong. Malaki nga po ako. Yung bigat na lang, yung bigat. Para alam din ni sir. Bigat ko? Ayoko nga sabihin, nakakahiya. Baka iwanan ako ni sir after live. Ulo? Wala naman puli. Malagi ka. Malaki ako kuya eh. Kaya mo ba pakainin yung dalawang kabang Pag ako naging asawa mo, manadait. Ano po? Manadait ka pag ako ang mga pangasawa mo. Ay, hindi. Hindi kasi ako uwi na Pilipinas eh. Nasaan ka ba ngayon? Ako nga pala, no? Nasaan ka pala ngayon? Saudi po. Ilang taon ka? Magpo 4 years. Wala ka nang balak umuwi? Next year. Anong buwan? Next year po. Anong buwan? Plano ko April. Next year? Ano pa nga tayo ngayon? Isang taon pa, kuya. Isang taon pa? Anong buwan yun? Uuwi ka? Anong buwan pala? April nga, kuya. Kasi sabi ko lang, kalimutan mo na agad. So, sobrang laki ko, nakakalimutan mo. Parang ang tagal. Ha? May ano pa naman. After 1 month, pwede ka pa ulit sumali dito pagka nainip ka, hindi mo ako nahintay. Hindi, parang tinutulak mo ko, di wag na lang. Hindi, sinasabi ko lang po. Kasi sabi mo matagal pa, di ba?
Hindi, tatanungin kita kung ano mong gusto mo sa isang lalaki. Ako, Hmm. yung gusto din ako. Yung tanggap ako, syempre, yung gusto ko sa lalaki, syempre, mabait. Responsible. Ganon. Alag-alag nga, baka Hindi nananakit. baka sabihin mo, lobat ako, busy ako. Ganyan mo ko. Syempre, yung ninihin mo, nasa Saudi ako eh. Hindi tayo parehas ng oras. So, may tendency na hindi lahat ng oras makakapag-reply. Hindi, natatawag ako eh. Tatawag ako. Gusto ko, huwag na patayin. Patayin pag lobat. No, hindi po pwede yun. Kasi maririnig mo yung... Mamaya pinapagalitan ako ng amo ko, di naririnig mo, nakakahiya. Diba? Depende. Iwan mo sa kwarto. What a sense na tumawag ka pa kung yung cellphone nasa kwarto. At saka dinadala ko yung wifi sa baba. Mahina yung net ko dito sa kwarto. Guys, depende. Sige, okay lang. So gusto mo pala tutukan, babarad, ganon. Yun ang gusto ko. Bakit? Ba't ganon yung gusto mo? Ganon ba yung nakaraan mo? Doon ko malalaman yung seryoso ng babae na talagang iisa lang. Iisang minamahal. Alam mo, whether babae o lalaki yan, hindi yan kahit naka-open yan 24/7 yung call, kung gagawa at gagawa ka, makakagawa ka. Like ako, dalawa yung cellphone ko. Like, yung sinasabi mo na iwanan ko lang yung phone ko dito sa room, dala ko naman yung isang phone ko sa baba. So, I can do whatever I want to do. Diba? Ibig sabihin, talagang talagang yung hindi ko man nila lahat, no? Hindi naman po kasi ganun yun eh. Tsaka most of the time, dyan mas madalas nagkakasawaan. Kasi ganun kami nung una. DJ, natatandaan mo ba si Elmer? Buti hindi sumasali yan, no? Sino yun? Yung unang ka-join ko dito. Yung first kong sumali. Anong taon po yun? February din, last year. Hindi, sa akin gusto ko sa siyang babae kasi hindi mo ako tinanong eh. Anong gusto ko sa siyang babae? O sige kuya, ano po ba gusto niyo sa babae? Baka gusto niyo po sexy. Talo na ako doon. Wala akong pinipili. Siksik. Sige po. Siksik naman eh. Gusto ko lang may oras. May oras siya sa akin. At Okay. mapagmahal. Paano pag nagtatrabaho ka? Di ba sabi mo sa construction nga? So, syempre, yung time mo doon, like sa lunch, break, ganun lang. Hindi naman, Sabi ko uwi sa iyo, ka na, ganun na yung time mo. kung mahal mo yung isang tao, at busy ka, may para-paraan lang. Kung mahal mo yung tao, kung hindi, wala. Okay. Ano pa po? Gusto ko naman yung talibabad, yung tawag ako, nasasagot ako, yun lang naman ka. Simple, impossible lang talaga. Emily yun. Kung kayo na siguro ng dalawa, no? Pero kung nililigawan mo pa lang si ma'am, depende na yun kay ma'am, no? Okay, ma'am, parang impossible na maging kami. Parang may pinipili siya eh. Ramdam mo sir, may feeling si ma'am? Oo, may naramdam ko yun. Ano yung nararamdaman mo? Parang may hinahanap ka pa.
Ano hinahanap ko? Pare-parehas naman kayo mga lalaki ah. Kasi nabigkas ko yung trabaho ko. Traction lang yung trabaho ko. Ay! Hindi po ganun yan, kuya. Ito lang nagsabi noon. Wala akong sinabing ganun. Wala po akong inano sa trabaho nyo. Hindi natin maamin yan. Pero okay lang yun. Huwag mo nang dibdibin yun. Hindi na po talaga sa sobrang laki ng dibdib ko. Hindi ko na kailangan dibdibin. Lungkot naman. Bakit mo naman sinasabi yun, kuya? Wala naman akong inano sa trabaho mo. Baka nilaki ni Sir JJ dyan, malungkot na buhay. Yeah. Malungkot na buhay, pinasaya ni Luis, ganon. Depende kung sasakay ka. Ha? Hindi kita Depende pwedeng kung sakyan kasi baka mapisak ka. Paano ako masaktan kung wala kang iba? Kung may iba, masaktan ako. Wala naman. Wala nga. Kanina pa lang tas baba ka na, wala na. May tumatawag yata sa'yo. Syempre nga, di ba? Kasi nga, magkaiba po ng ang inaano nga ni DJ, kailangan maging klaro. So, yung signal ko, hindi siya maayos. Hindi ko rin alam kung bakit. Kasi may time na okay naman. Itong final na tanong, okay ba ako sa'yo o hindi? Okay naman po. Alam kasi pa ba ako hindi naman din ako Baka mamaya hindi mo ko tawag kita, hindi mo ka sasagot. Kasi nga kuya, syempre pag may trabaho, syempre katulad dito, na-late ako dahil nag-join ako dito. Dapat kanina pa ako 8:00 bumaba. Dahil choice ko to, gusto ko mag-join. Yun ang sinasabing may... Okay lang, kahit pagalitan ako. Andun nga yung sinasabing... Andun na nga yun. May parang nga sumali dito, tapos... Ano pa? May parang nga sumali dito, tapos sabihin mo, busy. Dito kay DJ, may parang ka para sumali. Siyempre, siyempre bibigyan ko to ng time. Paano ako makakahanap kung hindi ako bibigyan ng time? Hindi ko to bibigyan ng time. What I mean is, siyempre, pag sa trabaho ko, sige, i-open ko yung call mo dito, iwanan ko yung phone ko. Pero sobrang liit ng Wi-Fi kasi yung Wi-Fi na to, pag dinala ko, bakit Wi-Fi kasi ginagamit ko dito sa room ko. So, pag bumaba ako, dadaling ko, nakakonect tong isang phone ko sa buong bahay na internet. Pero sobrang liit lang nun. So, mamamatay po yun. Okay, kaya kapag wala akong pagdala-dala to ng alaga ko, sobrang wala talaga, natutulog lang ako. Wala. Saka bakit ganun? Ganun agad yung iniisip ko. Kasi parang hindi seryoso yung sinasabi. Hala! Grabe ka naman sa akin. Isipin mo, hindi seryoso. Ba't naman? Nagsumali pa ako dito kung hindi ako seryoso. Kasi baka hindi mo ako gusto. Ganun ba yun? Siyempre, parang bago ka lang sa relasyon. Ito kasi totoo. Pag makulit talaga, inaayawan ko pag makulit. Pag hindi ako naiintindihan na pag sinabi ko na busy ako, ganun-ganun tawag. Tapos kung ano sasabihin sa akin, palakas. Ito na bahala dyan. May tanong ka pa? Meron kami. Sige, tanungin mo na. Saan ka ulit? Sa Nobisi Kabila. Nakainom ka ba kayo? Hindi ako nakainom. Saudi. Inom pa ako, mamaya pang hapon.
Naku po baka lalo na pag nakainom ka, lasing ka, mas makulit ka na. Kasi bala ko, kasi wala akong trabaho ngayon, nag-a-apply pa lang, medical pa lang ako. Nag-attend lang ako ng medical. Abroad ka, mag-abroad ka na lang. Tapos inom. Hindi man naman din dito yan, yung mga ganyan. Sa ibang bansa. Abroad nga. Ano pa? Abroad nga ang apply ko. Saan? Korea. Korea. Oh, pwede pa edad mo sa Korea? Ano po yan? Pwede pa 39 sa Korea? Aba, walang hanggang 45 ata yan eh. Uy, hindi, alam ko kang 38 lang. Ewan ko, Kapag di ba? first timer? Siyempre, contraction apply ko doon, walang pinipili ata doon. Ewan ko lang din, hindi ko rin alam. Basta lang alam ko. Pag nagkatuloy tayo, di pag uwi ka dito. Ano? Saan mo kayo titira? Pag umuwi ka, wala na ako dito. Pwede hintayin kita kung magkakasundo tayo, di hintayin kita kung kailan ka uwi, saka ako uwi para sa'yo. Di ba, hindi naman ano yung Korea, parang 6 months, gano'n lang naman doon. Okay lang. Oh. Kailan Saan ka ba ba uwi mo? nakatira? Bahay mo ba yan? Nangupahan lang ako dito. Kaya nga, di sana pag nakaalis ka, makapagpagawa ka na ng bahay mo. Siyempre, may pangarap tayo eh. Hindi maganda. Ready na kayo maleta mo. Kasama ka na dun, ma'am, sa pangarap niya. Sama mo na ba ako sa pangarap mo? Hindi. Hindi mo pa ako Paano ito mamahal? Nag-uusap pala tayo ngayon. Oo, kaya nga eh. Oo. So, anong plano mo sa pag sakaling ikaw ay magkaasawa? Plano ko? Hindi ko alam eh. Kasi hindi pa naman dumarating eh. No. Wala pa dumadating? O marami nang dumadating? Hindi mo pa lang napipili. Oo nga eh. Hindi pa mapili. Sa daming nanliligaw eh. Ala! Sali ba ako dito kung meron? Talaga lang. Alam ko sa mga babae, medyo may medyo may ating-ating. Ating-ating. Yung ating-ating. Alam mo ating-ating. Wag na. Kandahin mo sinasabi na hindi ko alam. Yung ating, yung Ating kuling. napili o kulugan doon. Depende sa babae yun. Hindi lahat ng babae may ating-ating na sinasabi mo. Ako, gusto Ano mo ba? Pagmumukha na to, pasalo na ba sa'yo? Sa pagmumukha na to, pasalo na ba Wala sa'yo? naman nga sa, sa personality, sa face, basta yung, syempre, kung mabait, magkakasundo kayo, wala naman dun yun. Diba? Hindi naman sa itsura yun bumabase, kundi sa nararamdaman. Pag-sure ba? Oo, di ba pogi nga, tapos hindi mo rin naman gusto. Tapos pogi nga, hindi ka rin naman gusto. Iba, yung mga ganun, wala sa itsura yan. Paano naman kung sabihin ko, yung ganitong katawan ba papasa sa'yo? Di ba? Yung mga ganun. So, parang
hindi naman pwedeng, dahil sa itsura. Kasi, kung ikaw yung inaano mo yung itsura mo, ako naman yung inaano ko yung katawan ko. Gugustuhin ba ako, ganon? Wala, sa akin kasi, wala sa katawan yun. Ang akin lang, Uy, ganon din yung sagot ko doon. Wala din sa mukha yun. hindi. Diba? Kung mabait ka, o di, baka may chance. Pero kung, syempre, visit ka kung ano yung mga sasabihin mo sa akin, huwag na nating ituloy. Ganon yun. Isa akin lang yung yung may apel sa paningin ko. May apel ka naman eh. Ano pa? Ang sa akin lang yung may apel ka sa paningin ko. Ano yung appeal ko? Depende. Appeal saan? Depende kung joker ka or ano ka, kahit anong kategorya. Wala. Ano pa? Sa akin, may apel ka, kahit mataba ka. Yung ano ka ba, yung joke ka. Okay. Di ko Tapos? inano yung kataba mo, at least mahal mo ako. Yung pagmamahal na naman hinahanap ko, hindi yung pagdulo ko. Sige, ano pa? Ano oras na? 9:30 na, magna 9:30 na. May tanong ka pa? Wala akong masabi, kundi ang gusto ko lang yung mapagmamahal na babae. Pagmamahal. Siyempre, inaano naman yun. Yung pagmamahal na sinasabi mo. Hindi naman agad-agad yun. Ako, minsan lang ako sumali dito. Tapos, ganun ka pa. Hindi. Ano? Ako ganon? Anong ganon? Hindi ka natatawag sa akin. Alam, may ganon naman na agad si Kuya, ha? Ano pa? Seryoso kasi ako, seryoso. Seryoso din naman ako, Nagsabi naman ako ng totoo. Panoorin mo yung video ko, lahat ng sinabi ko parang iisa lang kasi yun yung totoo. Ano pangalan Dalaga, TikTok? may pinalaking bata, may dating ka-live-in, ha? May TikTok ka? Hindi ako nagti-TikTok at di naman ako marunong sumayaw. Posible. Walang TikTok? Nasa abroad? Walang TikTok? Oo nga. Kuya, hindi lahat ng nag-abroad. Tsaka yung TikTok ko kasi nakikita ng amo ko kaya madalang ako mag-upload ng video. I-stalk yata ng amo ko. Laging lumalabas sa akin. Saan ka sabi doon, Liz? Wala mong TikTok. Saudi. Jeddah ako. Ida. Pati iba na may nakapag-TikTok doon. Meron naman talaga. Kaso nga lang, hindi nga po ako pala upload sa TikTok kasi hindi rin naman nga ako marunong maggagaya-gaya ng kung ano mga nagtitrend ngayon. Hindi po ako mahilig. Gumawa ka ng sarili mo, ma'am, Sumayaw ka ng wala dito, wala doon. Yung hindi nila magaya. Hindi talaga DJ. Ano lang, siguro konti kanta, ganun. Pero yung wala po talaga akong talent sa pagsayaw. Mukbang na lang, ma'am. Pagsayaw ng kautuan, malaman na pa. Mukbang na lang. Mukbang man na pa, DJ. Maasahan mo ko dyan. Mukbang ba? Gusto mo ba? Paano yan? Ano pa? Seafood, kaya mo mukbangin yun? Seafood? Oo. Depende. Hindi naman lahat. Hindi ko naman lahat kinakain. Sure ka? Hindi mo kinakain lahat? Opo. Sabagay. May seafood na panggabi. Kaya mo kainin yun? Oo, kaya ko yun. Gusto mo ba yun? Kain. Sige, binubuksan mo yung ganyang topic. Kaya nyo po bang tapusin? Hindi na. Takot ka naman pala Huwag mong binubuksan yung isang pag di mo kayang panindigan.
Kasi kaya ko yung tapusin. Hindi na. Takot ka naman pala eh. Pag atin na lang yun. Ha? Atin na lang yun. Ay, yun na lang muna yun. Kasi ako meron din akin. Ano pa? Tanong ka pa? Kailan ka ba nag-abroad? Anong edad mo nag-abroad ka? 31 or 32, ganun. Magta-36 na kasi ako. Oo. 32 Wala ka bang yata. Bago ka nag-abroad, wala ka bang iniwan? Meron. Lahat tayo pag uma-abroad may iniiwan. I mean ako. Ay. Kaya nga yung sinasabi ko eh. So, umuwi na po ako ng Pilipinas. Nagbakasyon na ako. Wala na akong binalikan. Kaya nga nasali na ako kay DJ dito before eh. Yun ang sinasabi ko. Kasi pag ang babae nag-abroad, pag napagtrabaho yan, huwag kang masagtarap sa trabaho. May kayabangan na yan. Ano? May kaya na. May kaya. Bangan. Kung yan lang yung kaya mo, walang kaya yan. Hindi. Pag nag-abroad ng isang babae, may kaya. Ikaw siguro kuya, may wedding ring ka na, ba't sumali ka pa dito? Kung nga, ginawa ko pa sa ito ba yung yung 5 piso, 5 piso pa to. Hindi ako sinasabi ko yung nakalimutan ko tuloy. Kaya isipin mo muna, may oras pati si DJ. Basta pag nag-abroad ng babae, may kababalaghan yan. Lagot ka sa mga nag-OFW, hindi lahat. Lagot Hindi ka ngayon, naman. mabash ka ngayon. Sabagay, hindi... sila na bahala mag-isip doon. Bumawi ka na habang live. Mag-sorry ka na habang live. Sige, sorry na lang. Kasi ako kasi... Kasi wag ka nagsasalita ng gano'n kasi hindi naman katulad ko. Sabi ko nga, sobrang dami ng OFW. Parang ako nga na malaya eh. Na pwedeng mag-entertain ng maraming ibang lahi, gano'n. Pero hindi ko po ginawa. Kaya hindi lahat. Nasabi ko yun. May jowa akong taga-abroad. Eh kaya nga, huwag mong ano yung experience mo sa ibang tao. Maaaring hindi naman parehas. Diba? Sila na ba na mag-itindi doon? Kung Kaya naitindi nga nila, mag-comment ko sila, uy, hindi parehas ng OFW. Ibig sabihin, sila na mag-isip doon. Parehas eh. Hindi, kasi inaano mo eh. Huwag mo ano yun lahat. Huwag mo ano yun yung mga babae. Kasi hindi naman pare-parehas yung mga babae. Kasi same lang din naman yan. Paano kung yung mga lalaki din sabihin ng isang babae na nag-abroad? Oo, nag-abroad na yung lalaki. Parang umalis sa Pilipinas na walang iniwan. Ganon, di ba? Ganon naman talaga. Kaya lang, syempre pag sinabi mo yun during live, o bash ka, hindi lahat ng ganon, di ba? Masabi ko yun kasi hindi ko danas yan eh. Kung naranasan ko yun, doon ko masabi ng totoo pala. Ewan ko kasi hindi ko naranasan. Kung naranasan ko yun, ay, tako. Possible na totoo pala. O kaya katulad ngayon, katulad nga ngayon, OFW ulit ako kung sakali. Di gano'n, iisipin mo sa akin yun lagi. Parang sa akin mo lagi, i-blame yung nakaraan mo. Hindi, kung maging tayo na...
nga, di ba? Oh. Kung maging tayo, Yan lagi yung ano sa'yo kasi parang nandun ka pa rin sa nakaraan mo. Hindi ka pa rin nakaka-move on sa nangyari sa'yo. Ilang taon na ba yun? Way back ano ba yun? Kailan ba yun? ang gusto ko masabi yung, di ba, nagkita tayo. Tapos, aabot ka ulit. Ay, hindi ako papayag. Bakit? Ba't kailangan yung saklawan yung ganong sitwasyon? Ay, nakakasara sa pamilya talaga yung pag-aabot. O bakit? Pag sa Pilipinas ba, ganun din. O, di ba lalo na ngayon, napakahirap ng buhay. Kaya ka nagtitiis eh. Di ako, katulad ko, dalaga nga ako, pero pinipili ko pa rin sa abroad mag-stay dito sa sa amo ko. Kahit na pwede naman na talaga sa Pilipinas na lang. Kasi, lang naman. Diba? Sabagay, depende naman yan kung wala ka pang minamahal. Kung may minamahal ka na, doon magbabagong buhay. Pero pwede. Pag mahal mo na huwag ka na mag-abroad, siyempre, mahal mo yung tao, susunod ka rin konti. Siguro. Tsaka depende sa sitwasyon. Diba? Sa sitwasyon pa rin naman yan, depende. Hindi naman pwedeng mahal mo lang kaya ka mag-i-stay. Diba? Hindi naman tayo mabubusog ng pagmamahal. Kailangan meron ding Karte. Pangarap. Kasi kapag wala kang pangarap, puro pagmamahal lang, anong mangyayari sa buhay? Tanong ka pa? Ba't tinatanong mo ko? O syempre, kung wala ka ng tanong, pwede na nating patayin, di ba, DJ? Sino patayin, ma'am? Ay, Sino papatayin? Hindi. Ako ang inutosan mo. Ano pangako yung tanong mo? Ha? Wala, ang ganda-ganda mo. Sinabi din nung ex ko yun kaya nagkahiwalay kami. Sinong ex mo, ma'am? Si Alvin? Di ba sabi ni Elmer noon, sabi mo, bungol si ma'am, bagong ligo. Di ba sabi mo noon? Kasi hindi mo Tapos inulit mo, ikaw yung nagsabi na, sabi mo, maganda ka daw ma'am, sabi mo. Sa'yo ko lang narinig, pero ayaw mo akong paniwalaan na hindi ko talaga naririnig. Noong time na yun, di ba sobrang hina ng signal ko? At least maganda ka. Pero medyo okay naman. Ha? At least maganda ka. Sabi nga ni Alvin maganda ka din daw. Sabi ni Alvin? Oo. Ay, umuwi na po yun dito sa Pilipinas, ma'am. Kailan po yun? Last week? Oo. Kasi nung sumali, mamaya-maya alis na siya. Oo. Ayan yata sila nanonood. Sinasabi naman niya sa akin. Nanonood sila ngayon kasama yung kapatid mo. Ay tayo dyan. Pinsan ko yun, nasa Dubai. Nakikita mo, DJ, nanonood sila? Oo naman. Pag nanonood ako, nakikita mo rin? Oo naman. Pag sumikip yung screen, alam mo na ikaw na yung nanonood. Joke lang. Ang sama ng ugali mo, DJ. Bakit gano'n ka? Mamaya, ala na magkakagusto sa akin. Sinisiraan mo. Ay, wala. Ay, totoo naman. Totoo. Bakit malaki po ba kayo, ma'am? Gaano po ba kayo kalaki? Hindi mo nakakakita, DJ. Laki-laki ko, Hindi makita Hindi. Gaano po ba kayo kabigat? Nabigat ako, 100 plus. May plus pa, wag may plus. Ayun, sir. Alam mo na, sir, ha? Ikaw, sir, ano po timbang mo? 100 plus ako. Okay lang po. Okay lang po yan. Wala akong pinipilit. Okay lang sa'yo? Hindi ka pa rin nadidismaya? 100 plus ako, lalayo ko na yung cellphone, para makita na yung buong, ko. Wala akong problema dyan.
Talaga ba? Baka sinasabi mo walang problema para pumayat. Number 10 kayong dalawa. Ang inahabol ko lang Oo yung nga. totoong... Katulad dito, Totoong magmamahal. yung aso lang naman pagmahal sa akin eh. Mhm. Sana all may aso. Aso lang nagmamahal sa akin. Ako walang aso eh. Ito lang din, si Butterfly. Unan na lang. Ano pa, kuya? May tanong ka pa? Hindi nga, yung seryoso. Seryoso ka ba sa akin? Yan ang huling tanong. Seryoso ka ba o hindi? Mga pinsan ko nanonood. Ano? Seryoso ka ba o hindi? O gusto mo ba ako o hindi? Seryoso nga ako, kuya. Ano ba? Iinitan Ano ba? na ako. Patagal mo. Ano ba? May tanong ka pa ba? May gusto mo ba ako o hindi? Ala! Agad-agad ba yung gusto kita? Makausap. Ha? Gusto makausap. Kausap? Ang- Oo nga, we'll see. Ayun. Ako kasi seryoso ako. Kaya nga dito pa rin Seryoso tayo din naman ako sa... Pwede ka ba sumali dito kung hindi ka seryoso? Ako seryoso ako. Hindi ako bibiro. Gusto ko kasi mo sa babae yung... Hindi naman ako nagbibiro. Sino nagsabi nagbibiro dito? Diyos ko, magpapalive ka pa ba kung nagbibiro ka? Kuya naman. Yung pangailangan niya o yung pangailangan pagmamahal ba? Naku ba, baka naman ibang pangailangan yan. Tapusin na natin dito. Sanay-sanay mo na dyan. Ha? Parang sanay ka na sa sinabi mo. Talaga, kasi yan nga yung nagiging dahilan. Hiwalay na agad. Kapag ka ganun. Sa akin hindi mo ganun. Ang gusto ko lang yung may babad. Babad. Pasok mo muna para makababad. Ano pa yung tanong mo? Tama na't yung aso mo lang gugulo sa'yo. Baka yan pa yung dahilan kung ba't di na tayo mag-uusap. Ayoko na may aso. Sige na. Aso eh. DJ. DJ. Si DJ mag-ano dyan. DJ, Magsarat. magsalita ka dyan. Ayaw mo pala ng aso. Ayaw mo ng dog ni sir. Ayoko. Hotdog gusto ko. Dati, Hungarian. ano bang yung nag-aral ka? Ano bang baon mo? Nag-aaral ako? Ano bang baon mo? Sorry, hindi mo natanong kuya, hindi po ako nag-aral. Grade 6 lang ang tinapos ko. No read, no write daw ako. Mabigir pa nga lang eh. May baon tayo eh. Anong binabaon mo? Sige na kuya, may tanong ka pa. Bang wala ka ng tanong, tama na. Trabaho pa ako eh. Trabaho ko na. Pagkatapos DJ. ito, pagkatapos ito, hindi tayo stop na. Ramdam mo na, sir? O di, wag ka. O, ramdam ko na po. Hindi naman sa ganun. Hindi, pag tapos nito, di, maghanap na lang ulit ako kung ayaw niya. Hindi, sir. Kuya, 1 month pa. Bago ko Ano, ayaw umabot na eh. sa ganyan, 1 month pa. Suyuin mo muna si ma'am sa Ala. kahit isang buwan. Oo, malay mo ba? Kuya, may ano to. Kasi itong live na to, may oras lang to. Hindi naman pwede ano yun. Dito tayo magbababaran.
Ano, ite-telecast natin lahat ng pag-uusapan natin. Mm. Baka wala na manood kay DJ. Ay ano na lang, connected naman na kayo, tuloy-tuloy po yan, sir. Ngayon, ligawan mo muna si ma'am, no? Kasi after a month ka pa naman pwedeng magpa-line up dito. So may isang buwan ka pa para ligawan si ma'am. Oo. Pero ano, pasado po ba si ma'am sa taste mo, sir? Pasa? Pasado. Hindi sabihan mo si ma'am nga kamo kahit ilang percent lang ma'am yung love na ibibigay mo kay sir, ma'am. Okay na ho yan. Kahit 31% lang. Si sir na po'y bahala sa ano, sa 69%. 69 pa talaga. Galing ni DJ talaga mag-compute. Para ma 100%. Nakuha mo pa yung 69? 29 at 20. Ang galing mo. Ang galing mo. Ang galing mo sa 69, DJ. Wala ah. Kuwang. Ang galing. Ang galing mo doon. Na-compute mo agad. Ikaw na talaga, DJ. Napakatalino mo. Imagine, sa dami ng number, 31 yung binigay mo sa akin. Tapos pagdating kay Luis, 69. Lito ka, no? Oh, paano na, sir? Paano yan, sir? Ikaw na pabubuo ng ano, ng 31% ni ma'am? Hindi. Hindi ko alam. Ano daw, bubuuhin mo ba? Sa akin lang, kung akin lang sarili ko lang bubuhin ko yan. Ganon. Hindi, buuhin mo. Kung bubuhin ko lang sa una, yun lang. Ano? Kung bubuhin ko man lang sa wala, wag na lang. Yung bubuhin mo siya na, bawa, may bahay dati, tapos bubuhin mo. Baka naman kasi kuya, baka gusto mo naman isang araw pa lang buo na agad. Yeah, may buwan pa rin. Di, yun naman pala eh. Kaya lang kasi nga, hindi nga pwede kuya nakababad. Trabaho ako. Diba? Pag sure ha, pag... Ako, totoo. Totoo ka? Mamaya yung ex mo, pinachat na ako mamaya. Ano parang gusto mo mangyari? Para malaman mo. Sana. Saan? Ano, DJ? Anak? Sana all, sabi ko may mangyari. Sige na, Isang oras na halos tayo, 10 minutes na lang. Sasakay ba natin 10 minutes para maging isang oras? Sige, no? Sir ha, ikaw po bahala sa bumuo ng 31% ni ma'am. Para mag 100% lahat, ha? Good luck. Bye-bye. Hindi mo sinabi 69. Bye-bye. Gusto pa talaga marinig yung 69 eh. Kahit konting pagtingin. Kahit 31% lang yung love ni girl sa'yo. Kung kaya mo naman po gawing 100% sir, di ba? 45 minutes after 2 na ng hapon. Oras dito sa May Pilipinas. Standby na sa line number 2 si Janet. Pagkatapos si Jumbudel. Tama. Jumbudel.
Good evening po sa iyo dyan, kay Grace Juan Laparejo mula sa may Hawaii na nanonood po ngayon. Maraming salamat. Hello, kay Isamo Nogoche mula sa may Japan. Thank you. Happy, blessed. Okay. Kay Madam Bamba. Thank you. Hindi man tayo na matuloy this coming Valentine's Day papuntang Japan. At least sa March, sa birthday ni Madam Bambini daw kami pupunta doon. May ticket na, kaya sigurado na, no? Isang linggo lang naman kaming lahat pupunta doon. Andiyan na po si Ma'am Janet, no? Si Boy Manager, wala. Si Jumbudel. Siguro malaki, ma'am. Pangalan niya Jumbo. Alright. Saan po kayo ngayon, ma'am? Sa Singapore po, sir. Oo, sa Singapore. Wala pa kayong asawa dyan? O dito po sa may Pilipinas? Wala po. Wala rin po. Ilang taon na si Ma'am Janet? Sir, 52 na po. 52. 52. Hindi pa naman halata. Si Jumbo Manager. Parang 62. Okay. Ma'am, pakibaba nga po ma'am ng tawagan po natin ulit. Di siya daw marunong, no? Para Okay mag-ring doon. Okay po. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Okay, now si Jumbudel. Saan po kayo ngayon, sir? Sir, sa Caloocan, sir. Wala po kayong asawa ngayon, girlfriend? Actually, sa totoo lang, may asawa ko pero hiwalay na po ako. Wala. Okay, timer start. Wanted, Pasok. sweetheart. Wanted, sweetheart. Hello po. Yes po. Magandang hapon po dyan. Good afternoon din po. Kamusta na po Ilang kayong... taon ka na? Ay. Po? Ilang taon na po kayo? Actually po, ano na po ako 50 years old. 50 years old. Kayo po? Mag-52 na. Wow. Okay yan. Tanda pala ako Number sa'yo. lang. Number lang yan po. Number lang. Huwag mo itindihan yan. Number lang. Kasi yung number, kailangan din natin sa buhay yan. Kamusta yung trabaho nyo? Mamaya na po yung trabaho pag-usapan. Okay lang po. Sorry, Sir DJ. Sir DJ? Ano po kayo, ma'am? Hiwalay po kayo, ma'am, no? Byuda. Opo, since 2014 pa po. Okay. So, ngayon po, ilan po anak ninyo? Bali, 2 na lang. Dati 3. Naano na yung isa. Yung bunso. Bali, 2 na lang. 28 tsaka 25 years old. Lalaki na. May mga kalibin na rin sila. Oops. Ganun po talaga dahil malaki po mga. Ano po yung plano sa buhay niyo po ngayon? Ano pong gusto niyo mangyari? Po? Ano pong gusto niyo mangyari sa buhay niyo ngayon? Siyempre, maging masaya, di ba? Oo naman, makahanap ng makakatuwang sa buhay, yung mayroong makakasama ba, yung hindi ka iiwan. Ganun ba? Hanggang pagtanda. Yun naman Tama. kasi ang hinahanap natin, di ba? Pag Tama po mga yun. single na tayo, naghahanap tayo ng pwede nga, di ba, forever. Pero parang walang ganung forever. Peter lang. Tama po yun, ma'am. Kasi sa totoo lang, ma'am, tama po yung kasi sa totoo lang po, ma'am, ako rin. Ganun din po ako kasi sa edad ko po nito, syempre, hindi ko naman habang buhay kasama yung mga anak ko. Gusto ko rin pagdating ng panahon, meron din kasama. Kasi Tama po yun. Ano ba yung trabaho niyo dyan? Hindi nervous ako. Bakit? Relax lang, relax. Hindi naman kita kakainin.
ni manager kanina. Grabe na lamig ang kamay ko hanggang ngayon. Akin na hawakan ko para mawala yung lamig. Hindi kasi, first time nyo ba? Opo, first time ko lang dito. Matagal na ako. Siguro may 1 week na ako nag-text kay DJ. Sige na DJ, line up mo naman ako. So talagang naghahanap talaga po kayo. Oo naman. Ano ba yung tipong lalaki na hinahanap ninyo? Una sa lahat, ayoko lasinggero. Pwede sumino, pero hindi yung lasinggero ha. Ayoko yung naninigarilyo. Ay, hindi. Yung talaga, yung may hanap buhay, syempre, pagtatanda kami, tayo, ganun. Diba? Kahit pa paano, merong, pag nakasakit yung partner mo, meron kayong pagkukuhanan. Masarap, no? Masarap yung mga ganung bagay din kasi medyo, syempre. Tapos yung magtutulungan kayong dalawa, diba? Tama. Yes, lang yung iaasa mo sa magiging kapartner mo. Pero yung asawa niyo po, matanong ko lang, nasaan po? So kabilang bahay na yun. Walay na kami, bali, since namatay yung bunso kong 2014, talagang wala na kami. Kasi doon lang nag-uugnay yung relasyon namin dalawa kasi special child yung bunso ko. Ngayon, doon na lang nag-connect yung pagsasama naming dalawa. Ayun, sabi ko, once na, kasi nag-abroad ako 2012, nang babae na siya. Sabi ko, sige na, i-let go na kita, ayaw ko na. Sobra na kaya po. Ngayon, meron na rin siyang asawa. May mga anak na rin siyang iba sa ibang babae. Di ba? Nagkalat ng lahi. Kasal po ba kayo? Oo, yun nga lang. Talagang kasal. Kasal kayo? Sakal. Opo. Hindi, okay, secure dyan kasi pag halimbawa na may nagmahal sa inyong lalaki, tapos mamaya maghabulong si lalaki, yung asawa nyo, di kawawa naman din yung lalaki magmamahal sa inyo, di ba? Madidimanda po kayo rin, di ba? Oo nga yun nga ang problema, di ba? Alam mo naman sa Pilipinas, di ba, walang Kaya nga po, kasal po ba kayo? Kasal kayo? Kasal po kami. Kaya nga, paano yun? Kung halimbawa, ako magmamahal ako ng kagayang katulad nyo, parang alanganin din pagmamahal ko rin po sa inyo. Tama po ba yun? Bakit po kayo? Single po talaga? Sino po ako? Apo. Hindi ako single dad. Pero hindi kayo kasal? Hindi. Yan ang ko. Hindi ako kasal. Kasi, kasi yung nagsama kami ng asawa ko, 2 pa lang anak namin, niyaya ko na siya na magpakasal kami. Tinanggihan niya ako. So, bilang isang lalaki, masakit yun. Hindi ko alam kung bakit ako tinanggihan. Pero okay lang, sabi ko. Siguro hindi nararapat sa akin talaga. Talaga. Meron akong 4 na anak ngayon, 3 babae, at saka 1 lalaki. At least alam niyo po, di ba? Yung anak ninyo, sir. Ang anak ko po na panganay is 18 years old, and then 15, tapos 10, and then 6. Lalaki na rin pala. Kasi sa totoo lang po kasi gusto ko rin naman magkaroon silang masilayan ng nanay or aruga ng isang nanay just in case na nagtatrabaho ako. Kasi mahirap din po magaling ako trabaho na tapos punta sa bahay, nanay pa. Parang ganun. May bata akong narinig umuubo. Ilang taon na po yan, sir? Yan po ba'y bunso? Yung panganay po, sir? Yung umubo bago lang? Ano po yung bunso ko po yun, sir? Kapapa-check up po lang po yun. Ilang taon? Ano po lang siyang 6 years old. Maliit pa nga. Ibig sabihin mo, sir, 6 years old? Parang lang kayo naghiwalay ng asawa mo? Ay, almost mag-almost 1 year na kami. Madali pa lang. Kumbaga, parang hindi ka pa nakaka-move on sa ganyan na sitwasyon, di ba? Kasi nakailang kayong anak. Tapos, suddenly, walay kayo
almost 1 year pa lang. Matagal ka move on. Diba? Actually po, masakit. Pero pinipilit. Pero kinalimutan ko na kasi ang gusto ko harapin ngayon, yung ngayon. Ayoko na yung balikan. Nakakalimutan mo agad ang isang asawa mo na naging part ng buhay mo, nabigyan ka ng mga anak. Nakakalimutan mo na sa ganong iglap lang. Hindi rin. No, ma'am. Diba? Ito, ma'am. Kasi nasabi niyo lang, ma'am, wala kayo sa sitwasyon ko, ma'am. Ang sa akin lang naman, ma'am, yung part ko din. Ang gusto ko, kung matino siyang babae, kung mapagmahal siya sa anak niya, bakit niya iiwanan ng 4 na bata sa akin? Pero marami akong nakakilala, dapat ang babae, isinasama niya yung 4. Diba? Ang nangyari, baliktad eh. Bakit naman iniwan po yung mga anak sa inyo, sir? Baka may rason naman, Sigel. Anong rason? Sir DJ, kung tutusin, kung may rason DJ, is napakababa lang. Ipagpapalit mo yung napakababa sa 4 na anghel. Kasi yung asawa kasi is maluho, marami siyang gustong bilhin. Samantala yung kinikita ko, sir, is hindi naman ganong kalakihan. Ayun lang, hindi kontento no? Baka hinahanap niya kasi yung mga yung mga wala sa kanya eh. Yun na nga, sir eh. Pero dapat hindi siya dapat nag-focus doon, dapat ipinokus niya sa anak niya na lang, doon na lang niya binigay. Baka hindi pa sawa magdinalaga eh. Parang gano'n na nga po. Pero okay na po yun kasi at least maaga pa nakilala ko na siya na gano'n pala siya. Eh bata pa ba? Ilang taon po ba yun? Actually sir, bali ako 50, siya is 40 years old. Almost 10 years ang tanda ko sa kanya. Oh. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, kahit na nakagawa si mother niyong gano'n, mananatiling nanay niyo pa rin. Kasi kung di dahil sa kanya, hindi niyo masisila yung mundo. Pero sa mga bata na po yun kasi kumbaga parang nagtanim ng galit, sama ng loob dahil kasi iniwanan sila eh. Kaya ngayon, inaano ko yung sarili ko, yung parang ipinupush ko sa sana makakita ako ng babae, yung talagang tanggap ako at kung anong meron ako. Yun lang yung healing ko dito sa stasyon yung DJ. Makahanap ka ng makakasama, mag-guide sa mga anak mo din, syempre, no? Tama po. Oy, maliit pa. Ilang yung pangatlo, ilang taon po ngayon? Ang pangatlo po is kasi ang panganay ko is 18, tapos sumunod 15, and then 16, and then 6 years old. Pero kung tutusin po, DJ, mahirap din kasi. Pero okay lang yun. Kaya pang MMK ang istorya ng life mo rin, ano? Siyempre nag-aaral pa pareho. Hindi, mas maganda rin yun na i-open ko rin sa ibang tao kasi kailangan imukmuk ko naman, diba? Pero kalimutan na natin, wala na yun. Madam, yung sa inyo po, tayo naman mag-usap. Ano po yung plano nyo talaga? Plano po, kung merong ibibigay si Lord, why not, diba? Kung halimbawa nga, ako nga ibinigay ni Lord sa inyo, tatanggapin niyo po ba? Depende sa sitwasyon. Siyempre, maraming mga katulad ko, OFW ako, nasa malayo ako. Okay. Hindi ko rin ma-assure na kailan ako uuwi kasi may mga plano rin ako sa buhay ko, sa magulang ko, kasi ako din sumustento sa magulang ko. Tapos may mga anak din ako na kahit na although na malalaki na sila, andiyan pa rin si mama kasi ako yung ama at ina nila eh. Buhat na nag-iwalay kami ng mister ko, pinagbuyod ko na sila, pinag-aral ko sila. Talaga lahat sinacrifice ko para sa mga anak ko. Kaya ngayon malalaki na sila, okay na, pero andun pa rin yung mama pa rin. Hindi mo maalis siya sa bilang isang ina. Kaya hindi ko rin siguro, kung pahintulot ni Lord, syempre, diba, dapat igitna natin ng Diyos kung ano yung sitwasyon na ibibigay sa atin, kung ano yung dapat talaga, ganun. Kasi mahirap din naman sasabihin, oo, gusto ko siya, ganito. Kung wala naman, hindi naman kalooban ng Diyos yan, wala rin, hindi mag-click ang relasyon ninyo kung hindi talaga nakaplano. Kaya antayin natin ni Lord para sa akin. Hindi porke kasi sumali tayo dito sa TJ is kailangan natin ng
automatic na isang iglap karelasyon mo na, di ba? Hindi. Dapat natin, getting to know each other pa. Malay mo, yung side ko, merong hindi ka nagustuhan. Side mo rin, meron akong hindi nagustuhan. Kaya, kung direct to the point, kung ano yung plano ko, na hindi yung asawa agad ang kukunin ko, hindi yun. Gusto ko lang yung makausap, yung makilala mo ang isa't isa. Kasi hindi naman sa isang iglap is makikilala mo ng isang tao eh. Maraming proseso pa na. Lalo na, kagaling lang sa broken, di ba? Ako din, ilang taon na ako nagtiwala. Meron rin ako naging karelasyon dito, niloko ako. Meron din ako naging boyfriend sa Pilipinas, niloko din ako. Kumbaga, parang wala nang parang yung wala nang trust. Pero dito pa rin yung hope ko na someday bibigyan ako ni Lord na isang hindi naman perfectong relasyon o lalaki. Basta yung masasabi kong akin siya. Yun ang gusto ko. Kasi ako sure ako. Once ako magmahal, talagang siya talaga. Handa akong iharap sa magulang ko, sa pamilya ko. Lahat. Mga anak ko, walang problema. Sabi ng mga anak ko, Mama, kung may boyfriend ka, as long na masaya ka, go lang mama, suportahan ka namin. Ganun yung mga anak ko. Hindi sila yung nasasabihin na, ayaw namin doon, o what, huwag kong ganun sasabihin niya. Pili ka ng iba, hindi sila ganun. Basta, saan ka masaya, doon ka. Yun ang sinasabi nila. Alam mo, nakaka-inspire ng mga lahat ng mga sinasabi mo. Marami rin ako natutunan. Oo, totoo naman kasi. Hindi naman kasi porque sasali tayo dito is kailangan na natin na automatic na karelasyon. Hindi. Dapat kilalanin natin para tumagal tayo. Dapat kikilalanin natin ang isa't isa. Kasi ang iba kasi, mostly sa mga lalaki. Hindi naman lahat Baka-iba ako. Yun ang pinopoint out nila agad yung okay na tayo na, ganun. Hindi dapat kasi kami mga babae, syempre, naghahanap kami ng talaga, yung ika nga sabi nila, yung sa taste mo, ganun, diba? So, yan, makakapag ng mga sinasabi mo kahit paano, tama rin naman. Kung talagang darating or makakapagantay ka, darating sa iyo yung mga bagay. Kasi lalo na sa isang OFW, mahirap magmahal. Sa totoo lang. Andiyan dyan yung peperahan ka, andiyan dyan yung gagamitin ka, di ba? Kasi OFW ka, akala nila easy money ka. Hindi nila alam ang hirap. Kaya mahirap magmahal ang isang OFW. Lalo na ganyan na totoo yan. Kaya kaming mga OFW, kaming mga single lahat, siguro, 99% ng mga single na OFW. Walang ibang inisip. Ang gusto nilang marinig sa isang lalaki, umuwi ka na ng Pilipinas. Ako na bahala sa'yo, bubuhayin ka. Ganun. Masarap pakinggan yung ganun. Huwag ka na magtrabaho. Kasi pagod na kami magtrabaho, di ba? Ganun, ninervous ako. Hindi, okay lang. Sige, handa mo lang makinig. Walang problema. Sige. Pero, kung patayuan nyo naman, ma'am, hindi lang naman kayo OFW nag-iisa. Marami rin naman sa ganyan. Mayroon pang mas malala. Marami. Talagang marami. Maraming OFW na nasasaktan, naloloko ng asawa, nanloloko ng asawa. Marami. Hindi naman lahat na OFW is perfect ang family. Kasi once na naging OFW ka, dalawang lang yan. Pwede masira ang pamilya mo, pwede hindi. Ganun lang yun. Ako, nag-OFW ako since 2012. Inasahan ko na mawawala ang pamilya ko. Kasi doon pa lang sa Pilipinas pa lang, babayero na yung asawa ko. Lalo pa kaya nawala ako sa tabi niya. Kaya mo na siguro yung mga ganun talagang itinadhana para sa atin yun, madam. Wala okay. Talagang ang importante biniyayaan na lang tayo ng mga anghel para sa atin na magpapalakas ang loob sa atin. Ano na lang. Tsaka ang importante naman lang mahalaga di ba? Charot. Ano nga pangalan niya, ma'am?
Janet po. Janet. Mm. Ako, yung lang, paano ko lang naman ano ko lang naman yung palayo lang yung Jumbo Del. Pero real name ko is Rodel. Akala nga namin ni DJ Jumbo ka, malaki ka. Malaki yata ito. Jumbo. Yun ang pinangalan kasi sa akin ng kaibigan ko yun eh. Kaya naman ako. Akala ko, yung kalaban ni nila Majin Book. Diyo. Jumbo Del. Pero Rodel ang pangalan ko. Kaya inano lang ng Del. Kasi yung Jumbo kasi malakas ako kumain kasi. Yun ang tawag sa akin, Jumbo. Pagkain. Pero hindi halata, sir. Malakas ka kumain pero payat ka rin, Pero sabi nila, at the age ko daw 50 daw, hindi daw halata na 50 na daw ako. Sabi ko, so, ilan pa na, sir? 50? 50 years old. Inubo yung anak niyo, sir. Ha? Baka natutunan ng pawis yan. Hindi, ma'am. Ano naman siya naman. Ano lang, ma'am, yung pasulpot-sulpot yung ubo lang naman kasi taglamig dito eh. Dry cup siya. Hindi, okay naman. Isang beses na ubo. Ano yung pwede pa natin pag-usapan, madam? Ano po pala yung pinagkakabalahan niyo po ngayon, sir? Ano po yung trabaho mo? Isa po akong empleyado ngayon sa barangay bilang desk officer. It means yung officer, sir, yung lahat ng gusto magpa-blatter, kami yung nilalapitan para tumanggap. Itala yung mga magpa-blatter. Ay, yung anak po ninyo, paano po yan? Anong anak, sir? Sino nagbabantay pag wala po kayo? Sir, buti naman, sir, yung anak kong panganay, yung 18 years old, siya yung nag-a-assist dito. Kasi ang pasok ko kasi, sir, is 8 p.m. and then 8 in the morning hanggang 8 in the morning. So, ibig sabihin, panggabi ako, andito naman, bago ko malis, na-assist na siya. And then sa umaga, tsaka na lang ako mag-assist sa kanila. Ibig sabihin mo, sir, yung asawa mo, iniwan yung mga anak mo. As in, talagang iniwan. Yes. Pero ang pagpapaalam pa nga sa akin, ganito daw yung sabi niya, sandali lang may bibilhin akong ganito, ganyan. Siyempre, umasa ako, kala ko may bibilihin. Tumagal na mga 1 hour, 2 hour, 3 hour, hanggang and then, hindi na siya bumalik, hindi na maramdam. Tapos nag-chat na lang sa akin na, huwag mo pabayaan yung mga anak mo, mahalin mo na, alagaan mo na, ganun lang. Siyempre, mabibigla ka na, bakit ganun ang chat? Pero wala kayong pinagtalunan before nangyari yon? Meron, sir. Meron DJ. Kaso nga, DJ, kung meron man mga pinagtalunan yun, bakit idadamay pa yung mga bata? May nire-request po ba siya? May hinihiling siya sa'yo ganito? O mag-abroad ka para mabili ko lahat ng luho ko? May ganon? Hindi naman, wala naman. Kaso kahit hindi siya magsalita, parang yun ang punto niya eh. Sa kanyang pamamagitan ng gano'n kasi pag halimbawang ganyan na ibibigay ko yung sahod ko, hindi mo maipinto mo ka eh. Kasi alam mo naman yung sahod ko kasi is hindi naman kasi ganong kalakihan dahil nagtatrabaho lang ako sa bilang construction. Ngayon, pinakita ko ngayon na hindi lang ako habang construction ngayon. Kasi dati hinahawakan ko is pala, piko, ganyan. Ngayon ang hinahawakan ko ngayon, logbook at saka ballpen. Kaya nga sabi ko sa asawa ko, siguro ito na yung time para pakita ko sa kanya. Pero sa desk officer kasi ninyo, depende ho yan ni chairman, no? Kung magkano po yung budget para sa inyo, ganun. Opo, tama po kayo, sir. Pero yung sinasahod namin is totally, hindi naman totally na ine-expect namin na ganong kalaki ang sahod. Baka nakulangan talaga siguro si misis mo. Gusto pa niya yung mai-provide mo siguro yung pangailangan niya, papaganda niya siguro. Tama po yun sinasabi niya. Sana po siya ngayon, yung balita. Ayun na nga eh. Total, nandito naman tayo. Ikukwento ko na rin naman sa inyo. Hindi ko alam na yung dati niyang ex is nagkita na sila. Tapos, doon siya sumama.
Hindi ko alam, baka siguro plan niya talaga yung mga ganun plan niya. Kasi bigla niya na lang sinabi sa akin na uwi siya ng probinsya, tapos nalaman ko na lang sa mga kaibigan na nagkita doon sila ng ex niya, na nagsama sila. Yung ex niya naman kasi pamilya na, pero wala na sila, hiwalay na. Hello. Tanong pa ko kayo, ma'am. Ma'am, may tanong lang. May tanong lang ako, ma'am. Ano po ba kayo? Katoliko po ba kayo? Opo. Okay. Katoliko po. Roman Catholic po. Oh, ako rin, ma'am. Roman Catholic, ma'am. Pero yung mother ko, ano siya, yung ng El Shaddai pa. Coordinator natin. Ngayon, yung nanay ko meron ng dementia, kaya wala nang alam. Ano na siya. Kaya isa pa yung reason, kaya nandito pa rin ako sa abroad. Nanay ko na lang. Nanay ko. So, ibig sabihin, marami palang umaasa sa inyo, kaya kayo nag-abroad kayo, parang ganon? Oo, ganun. Siyempre, alam mo naman ang OFW, sabi nga nila mayabang, di ba? Pero hindi nila alam. Kahit hindi kaya, hindi na kaya. Yun nga, di ba? Sabi nga nila OFW, mayabang yan. Kasi nga, kahit hindi kaya, kinakaya. Para sa pamilya. Pero mama, wag niyo. Pero naman kahit pa paano diyan kayo tatrabaho, nag-iipon di kayo para sa inyo rin, ma'am. Oo naman. Nag-iipon na ako. Nag-iipon naman kahit pa paano. Kasi baka sa banyo. Hindi kasi yung kaibigan ko kasi nag-abroad siya. Todo bigay dito, padala doon. Pag uwi niya, nga siya, kawawa naman. Oo. Ganyan naman talaga Kasi ang hindi mo maiwasan, lalo na kung yung kamay mo is bukas sa pamilya mo. Hindi mo maiiwasan. Sabi nga nila, di ba? Ang OFW, talagang sila. Pero depende rin naman niya sa OFW. Kasi ako hindi ko kayang tiisin yung mga pamangkin ko, yung kuya ko, yung nanay ko, mga anak ko. Di ba? Pero okay na sila. Kaya ipon-ipon din habang tatanda. Kasi ilang years na lang naman ako dito, sabi ko, sana bago ako mag-senior, makauwi na rin ako ng Pilipinas, makapag-for good na rin ako. Kaya nag-iipon ako para sa ko rin, pagtanda ko talaga. Hintayin ko na lang kayo pag bumalik kayo sa Pilipinas. after 8 years. Ilang taon na kayo yun? 60 years old. Hindi, ganun talaga. Hindi, actually, kakauwi ko lang nung last year, October. Umuwi ako ng October. October October 30, umuwi ako ng 28. Kasi birthday ng bunso ko, 30, tapos piyesta ng patay. Talaga yun ang uwi ko talaga sa Pilipinas. October. Alam ko tumama sa birthday ko sa birthday ng bunso ko, tsaka sa piyesta ng patay. Kala ko tumama sa birthday ko yung pag-uwi mo Ano ba birthday niyo po? October 2. Tagal pa yun. Okay lang. Ma'am, anong magandang natin ito? Magandang usapan natin dito, ma'am. Ibig sabihin, ma'am, kahit ganun ang buhay nangyari sa atin, ma'am, maging matatag pa rin tayo, ma'am, no? Oo naman. Laban lang. Kasi hanggang kailan ang finish line, di ba? Hanggang kailan ang championship, basta laban lang. Kasi parehas din tayo na meron din tsaka kumbaga parang oo nga, di ba, nakakatuwa, di ba? Talaga ang Diyos, Panginoon, hindi niya pinagtatakpo ang mabait sa mabait, di ba? Mostly pinagtatakpo niya yung salbahe sa mabait.
Ganun. Bihira ka rin makakita ng maganda sa gwapo, di ba? Ganun. Hindi Oo, talaga gwapo. pinaperfect ni Lord ang pagsasama, lalo na sa relasyon. Kaya nga eh. Siguro, ito siguro talaga inanon niya. Para mas lalo pa akong tumatag. Oo naman, kuya. Kaya mo yan, kuya. Andiyan naman yung mga anak mo eh. Ako nga, sabi ko mo, parang hindi ko kaya eh. Pero kinaya ko, napagtapos ko yung mga anak ko, awa ng Diyos. Nising ko, walang ambag yung asawa ko. Kaya, ngayon yung mga anak ko rin. May asawa na rin siya. Yung mga anak ko rin, parang malayo ang loob nila sa tatay nila. Kahit nasabihin ko sa kanila na, tatay nyo pa rin yan. Respetuhin ninyo, mahalin ninyo. Kasi kung wala ang tatay nyo, wala kayo. Yun rin ang sinasabi ko sa mga anak ko. Pero yung mga anak ko naman, okay naman. Pero yung tatay nila talagang umiiwas. Ano pa bang magagawa ko kung ayaw niya tanggapin na yung mga anak nila? Anak niya, di ba? Okay lang. Tama yan, Isip tama. naman yung anak namin eh. Sabi nga ng mga anak, tatanda rin si Papa. Yun ang sinabi ng mga anak. Sabi ko, pag tatandaan tatay niyo, magkasakit, kunin niyo, alagaan niyo. Yun ang sabi ko sa mga anak. Natawa lang yung mga anak. Ganun talaga ang mangyayari. Kaya kumbaga parang mayroon nang ginawa ng bagay sa tatay sa anak. Parang ganun, hindi na maalis siguro. Ano rin ako sa sarili ko rin din eh. Minsan nag-isip din ako, sabi ko, ganito talaga yung tinadhana talaga sa akin. Sir, first time mo din ba sumali dito? Oo, first time ko na, pero ang ano naman, ang kinaganda kasi is marunong ko magsalita na yung parang hindi ako mahihain. Kaya ko humarap sa mga taong mga Oo, kasi sa professional. barangay ka sa trabaho, talaga dapat talaga ma-PR ka, di ba? Kailangan ano ka talagang presente ka. Ngayon, siyempre, etong live ako eh. Itong hindi ko alam na live, pero yung live pala ako. Okay naman. Eh, kaya nga sabi ko sa mga anak ko, nak, maghahanap si Papa ng magiging mama nyo ah. Sabi niya, sige pa. Yun, sabi niya. Payag naman sila eh. Kaya nga sabi niya, willing naman sila eh. Tama yung sinabi mo, kung magsaya ka pa, supportahan ka namin. Pero pag may nakita namin yung mapapalit kay mama na mas malala pa, wag na. Totoo Wag yan. na pa. Wag na, alagaan ka na lang namin kahit matanda ka na yan. Sabi ko, wag. Sabi ko, nak, iba yung pagmamahal na nanggaling sa mapapangasawa ka sa pagmamahal ng anak na bibigay nyo sa akin. Sabi ko sa kanila. DJ Jel, diyan ka pa? At dito lang ako, nakikinig at nagmamasid. DJ Jel, ano ba Nakikinig to? si DJ sa drama. Pang MMK ba, DJ? DJ Jel, tulungan mo ako. Kailangan ko ng payo nyo. Kayang-kaya mo yan, sir. Ano ba maganda? Sa tingin ko nga po, DJ Jel, lumabas ka na muna. Lumabas naman ah. Lumabas ka muna para makita ko reaction ng mukha mo. Grabe naman. Pero ang cute ni DJ daw pag yung nilalabas niya yung mukha ng Korean. Gusto ko. Tawan-tawa ako doon. Tapos yung mata gumagano-ganon yung mata. Ano ma'am, Onggoy? Oo. Parang hindi mo mawari, balik ba o ano eh. DJ Jel, ano bang masasabi mo ngayon sa amin? Na-comment. Pares marunong magpayo eh, sa buhay eh. May punto naman si ma'am doon eh. Sabi niya siguro paraan po yan ni Lord no para lalo po kayong tumibay. Harapin mo muna siguro yung yung kasalukuyan ngayon na medyo Sariwa pa kasi, di ba, DJ? At saka connected naman na kayo ni girl. Pwede mo naman tatawag-tawagan. Malay po ninyo. Next month. Pag kailangan mo ng kausapan dito si Sister Janet. Baka next month. Ayun. yourself. Makilala nyo ng isa't isa. O di. Kailan po kayo ma'am uwi, ma'am? Sir DJ, baka ano po. Matapos ang contract ko na itong 2026. Hindi ako uuwi kasi pinapagawa ko yung bahay ko, DJ eh. Extend na naman. Siguro, extend na naman ako lang to. Babakasyon lang muna siguro Bakasyon.
Hindi DJ kasi kagagaling ko lang nagbakasyon nung noong October nung last year. Ngayon na ko na talaga yung sabi ko pinupush ko na talaga matapos ang bahay ko kasi nga tumatanda na ako, gusto ko ng may sariling bahay. Yung bahay ko napinding sa pagpagawa ko kasi nga madadali ng road widening. Ngayon parang nadismaya nga ako kasi makukuha ng road widening yung harapan. Paano po yan, ma'am? Pag ni road widening kasama yung lote mo, ano binabayaran ka para nila? Sabi naman nung DJ, sabi nila pabayaran daw pag may titulo yung lupa. May titulo naman yung lupa ng nanay ko. Okay. Ngayon sabi naman nila, hindi daw. Maraming mga sabi-sabi kaya sabi ko, ano ba yun? Kaya nadismaya ako, hindi ko na napatapos. Kasi pero sabi ko ngayon, medyo okay na. Road widening, yun talaga kailangan kasi ngayon, no? Kasi sikip na ng Pilipinas. Ikaw, sir, nasa Caloocan. Hindi, maluwag na yung kalsada namin. As in, talagang maluwag na. Tapos, road widening na naman nila ulit. Saan pero po yan? Yung sa amin, maraming lubak-lubak sa DJ, Pangasinan. Pangasinan. Kasi maganda naman talaga yung daan dyan, di ba? Malapit sa Alaminos kami, DJ. Oo. Napakalapad na nga po ng mga daan dyan, ha? Opo, malapad. Lalo na yung papuntang Agno po. Kasi doon kami talagang malapad talaga yung daanan na. Kasi talaga, ewan ko ba, siguro ang gobyerno walang mapaglagyan ng pera. Kaya sige, road widening. Yung dapat po na road widening dito po banda sa Caloocan. Sir, saan ka nga po sa Caloocan? Actually kasi yung Caloocan kasi is dalawa north at saka south. Saan ka sa dalawa? Saan ka? Sa north o sa south? North. Ang north kasi is papuntang Bagong Silang papuntang Sapang Palay. Kung related sa inyo Saan ka po dyan? Sa north? Kamarin? North. Bali north po. Bali papunta po kung Bagong Silang. Kapit bahay ko si Red White. Hindi, Kamarin ka, Kamarin. No. Dito lang ako, bandang Maligaya lang, Asalia. Iba yung... Okay. Di ka alam yung Kamarin? Oo naman, araw-araw ko dinadaanan yan. Oh? Saka ba umuwi? Sa Pangpalay. Ibig sabihin, nadadala mo yung SM Fairview Terraces at saka Oo naman. Kung traffic sa Malaria, ayun, dyan ako dumadaan sa Sampaguita, ayan, diretso ng Kamarin, labas. Hindi, kahit saan DJ, traffic, kahit saan ka magpunta. Hindi, Malaria kasi inaayos pa yung daan pero pag minsan kasi may tirik kasi dyan, wala na. Nga na. Kaya mo DJ, pinapaayos namin yung MRT, mabilis na yung MRT pag natapos yung MRT na yan, wala ka ng problema. Oo Titrain na lang tayo lahat. Okay. Siguro mga 2020-30. Sabi ang dami kasi nilang sinasabi. Di ba dati dapat 3 palit na ng kontraktor yan dyan, di ba? Tama nga. 3 palit na ng kontraktor dyan kasi nakikita ko yung nakapaskil dyan, iba na may kontraktor. Sunod na taon, iba na naman. May mga anomalya kasi. Alam mo naman niya, malaking pera rin niya kasi binibitawan ng mga gobyerno Ma'am. Ayos lang, ma'am? Okay lang po. Ayos mo yung reniabuse mo kasi kailangan. Okay na yan, nandiyan na. DJ. Paano na? Good luck po ha. Tuloy-tuloy po yung pag-uusap ninyo. Maraming salamat. Yes po. Maraming salamat din, sir. God bless DJ. Happy Valentine's. Happy Valentine's din po. Sana all happy ang Valentine's. Ikaw po may ka-date ka na this coming Valentine's. Wow! Kasi yung Valentine's naman talaga di ba, araw ng puso. Hindi lang para sa asawa mo, sa boyfriend o sa girlfriend mo, mga anak mo, magulang mo, lahat na, no? Kung pwede nga lang para sa lahat spread the love. Kaya naman ito na, no, sasabihin ko na sa inyo, I love you. Naiya tuloy ako. I love you.
Naiya ako. Naiya tuloy ako. Para naman talaga sa lahat yan, di ba? ...26 minutes after 3 na ng hapon, oras na natin dito sa Maya, Pilipinas. Ox na, manager. I-exit na po ba ako? Ayan po. Hanggang dito na lamang po muna ang Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Ngayon pong hapon ng Friday, February 7, 2025. Sa inyo pong lahat sa mga supporters natin, nag-send ng support nila through Star. Thank you, thank you. Viewers, listeners, subscribers, dagang salamat. Ako po, inyong lingkod, si Abian Mujel. Abian Mujel. Abian Mujel. Gwapo na, yummy pa. Uwi na ako, manager, biglang umulan. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino. Serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW TV Radio. Joy FM 90.7.